Sa mundong pinamumunuan ng diskriminasyon, basura at kalupitan, isang batang lalaki ang itinapon sa kadiliman, pero babangon para baliktarin ang lahat. Ito ang kwento ni Rudo, ang itinapon ng lipunan ngunit hindi kailanman nasira. Welcome sa Loki Anime Recap, ang tahanan ng mga Tagalog anime kwento na buo at detalyado. Simulan na natin. Nagumpisa ang eksena sa isang lugar na matao. Biglang nalipat ang eksena sa isang napakagandang lugar kung saan may mag-ina. Kitang-kita ang lungkot sa batang babae na tila nanghihinayang sa nasira niyang stuffed toy. Sinabi ng kanyang nanay na itapon na lang ito at bibilhan na lang siya ng bago. Tinapon ng iba't ibang kalat, pati na ang stuffed toy. Pinakita rin kung paano kinokolekta ang basura sa isang malaking truck. Kapag puno na ito, umaalis na para itapon sa ibang lugar. Samantala may isang lalaki na nakabalabal ang pumasok sa isang gusali. Napansin siya ng isang gwardya at agad siyang tinutukan ng baril. Pinatunog ang alarm para humingi ng saklolo. Tinapunan ng lalaki ang gwardya ng basura at mabilis na nakatakas. Habang tumatakas, hinabol siya at pinagbabaril. Pero sa isang mabilis na sandali, naiwasan niya ang mga bala sa galing niyang umiwas. Bagamat nakatakas, tinamaan siya ng isang bala. Ang kinuha pala niya mula sa basurahan ay ang stuffed toy na itinapon ng mag-ina kanina. Napalipat ang eksena sa isang lalaki na tumutugtog ng isang instrumento habang hinahangaan ng mga bata. May isang lalaking nagmamasid sa kanya habang nagsusulat. Nang mapansin siya ng dalawang babae, agad siyang umalis. Paglabas ng lalaki, ipinakita ang dalawang mundo, isang lugar na siksikan at puro bahay, at sa kabila naman ay isang lugar na maganda at maayos. Dito na ipinakilala si Rudo, ang ating bida. Pinagalitan siya ni Chiwa dahil muling namulot ng basura si Rudo. Tinanong ni Chiwa kung bakit niya palaging ginagawa ito. Biglang dumating ang tatlong kabataan na minamaliit, si Rudo, at sinira pa ang inayos niyang lampara. Tinitigan sila ni Rudo ng masama, kaya tahimik silang umalis. Bago sila umalis, sinabi pa ng isa na tulad daw ni Rudo ang kanyang ama, at balang araw ay magiging mamamatay tao rin siya. Pero sinabi ni Chiwa na hindi siya naniniwala sa sinabing iyon. Buo ang tiwala niya na mabuting tao si Rudo. Nakita ni Chiwa ang stuffed toy na pinulot ni Rudo. Tinanong niya kung ibebenta ba ito. Sagot ni Rudo, hindi niya iyon ibinebenta. Nang ibibigay na sana ni Rudo ang laruan kay Chiwa, biglang dumating ang nanay ni Chiwa kaya hindi niya ito naibigay. Sinabihan ni Chiwa ng kanyang magulang na huwag makihalubilo kay Rudo. Pag-uwi ni Rudo, inasar siya ng isang lalaking nakita ang tangkang pagbibigay niya ng laruan kay Chiwa. Napansin din ng lalaki ang tama ng bala sa braso ni Rudo, kaya ginamot niya ito. Pinapalayuan niya si Rudo sa tambakan ng basura. Ipinakita ang kamay ni Rudo na may bakas ng pagkasunog, kaya pala palagi siyang naka-gloves para maitago ito. Ipinakilala na ang kausap niya, si Regto, ang tumatayong ama ni Rudo at siya rin ang nagbigay ng gloves. Kinaumagahan pinilit ni Regto si Rudo nang ngumiti bago ito umalis. Habang naglalakad si Rudo papunta sa lugar kung saan pinaparusahan ang mga tao, biglang lumapit si Chiwa at nagsabing mahal niya si Rudo. Sagot naman ni Rudo, mahal din niya si Chiwa. Pareho silang nahiya. Naibigay na rin ni Rudo ang stuffed toy kay Chiwa. Ayon kay Chiwa, isa yun sa mga kayamanang panghabang buhay. Dahil sa hiya, tumakbo palayo si Rudo. Gusto sanang puntahan ni Rudo si Regto para ikuwento ang nangyari, pero nabangga niya ang mga kawal. Pagdating sa bahay, nakita niyang nakahandusay si Regto na may nakatarak na espada sa katawan. Ang may gawa nito ay nakasuot ng balabal at maskara. Tinangka ni Rudo na lapitan si Regto pero tinamaan siya ng isang malakas na hampas. Pagmulat ng mata niya, paalis na ang salarin. Hirap siyang gumalaw para habulin ito. Tinawag siya ni Regto at sinabing tumakbo na siya, pero ayaw ni Rudo siyang iwan. Pilit pa rin siyang pinapaalis ni Regto. Biglang dumating ang mga autoridad at kinuryente si Regto. Hindi na siya nakagalaw. Inaresto si Rudo at sinabing siya ang pumatay. Pilit niyang ipinaliwanag na hindi siya ang may gawa pero hindi siya pinaniwalaan. Dahil wala nang makapagsalita na testigo at puno ng dugo ang damit ni Rudo, inakala nilang siya ang pumatay kay Regto. Dinala si Rudo at ipinarada sa harap ng maraming tao upang patawan ng parusang kamatayan. Naguguluhan si Rudo kung paano siya napagbintangan. Nakita niya si Chiwa at humingi siya ng tulong, sinabing hanapin nito ang tunay na pumatay kay Regto. Pero hindi rin siya pinaniwalaan ni Chiwa. Sinabi ni Chiwa na tulad siya ng kanyang ama, isang mamamatay tao. Binitiwan niya ang laruan at lumayo. Habang ihahagis na si Rudo sa isang malalim na bangin, bigla niyang nakita ang totoong salarin sa pagkamatay ni Regto.
Habang nahuhulog, sinabi niya na ipapadala niya ang lahat ng tao sa impyerno at papatayin niya ang may kagagawa ng lahat. Pagmulat ng mata niya, nasa tambakan na siya ng basura. Nagulat siya sa paligid at nakita ang isang napakalaking gumagalaw na bagay. Napaisip siya, ito na ba ang impyerno? Ang mundo ay itinapon siya. Pero hindi niya ito basta tatanggapin. Sa tambakan ng kasinungalingan, lalaban si Rudo. Kung gusto mo pang masundan ang matinding kwento ng Gachiakuta, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share sa mga kaibigan mong anime fan. Ako si Loki at ito ang Gachiakuta Recap. Hanggang sa susunod, paalam!